Pwede bang samahan mo muna ako? I need someone to talk. Sa halip, sabi niya at iniwas ang tingin dito. Okay, I'm in. Sang-ayon nito. Napatingin siya dito at tumango. Sa isip ni Alice, mas mabuti nga may makausap siya dahil baka mabaliw siya kapag ang sarili niya lang kakausapin. Matapos ang usapan nilang iyon, naging tahimik sila sa loob ng elevator. Lalo pat may pumasok sa isang floor kung saan ito huminto. Pinapakiramdaman lang nila ang kanilang mga sarili hanggang sa makarating sila sa ground floor at sabay na naglalakad sa lobby. Saan mo gustong pumunta? Maya-maya itanong ni Brian sa kanya. Nag-isip naman si Alice kung saan nga ba sila pupunta dahil konting oras lang naman ang pagkasama nila ngayon. May nakita akong bar malapit sa dalampasigan. Pwede tayong uminom ng drink or wine doon habang nag-uusap, sabi niya rito. Tumango naman si Brian sa kanya at sabay silang pumunta sa lugar na tinutukoy ni Alice. Na makarating sila, naghanap agad sila ng pwesto. May mga mesa at malaking umbrella na nasa may buhangin. May mga lights din sa paligid na nagpadagdag ng liwanag sa paligid. Nakakaakit ding tignan ng unti-unting paglubog ng araw na nakikita nila ngayon sa dagat. Nagpaalam saglit si Brian upang kumuha ng maiinom nila. Naiwan naman siya nakaupo at napadukmo sa maliit na lamesa. Napapatingin siya sa paligid at nakikita niyang marami mga bisita nagkakasiyahan doon. May ilang magkasintahan din na magkahawak kamay na naglalakad at nakaupo sa dalampasigan. Nakaramdam tuloy siya ng inggit at taalala, isang taong nanakit ng kanyang puso. Here! Naialis niya ang kanyang mukha sa mesa nang ilapag ni Brian ang isang wine at 2 wine glass sa mesa. Binuksan ni Brian ang wine at nagsalin sa baso at saka binigay kay Alice. Mukhang malaki talagang problema mo ah. Maya-maya isabi ni Brian sa kanya. Sino naman ang hindi magkakaproblema? Yung maganda, matalino at sexy at mabait kong pinsan niloloko ng lalaking mahal niya. Imagine, they are in the honeymoon stage, but he is cheating. Mariing sabi ni Alice. Mabilis ininom ang kanyang wine dahil sa nararamdaman niyang inis. Natigilan naman si Brian sa sinabi nga ni Alice. Masyado siyang nabigla sa agarang pagsabi nito ng problema. Tila hindi agad gumana ang utak niya sa kanyang narinig. Teka, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan niyang tanong sa dalaga. Napatingin naman si Alice sa paligid. Sinisiguro niyang walang kahit sino na nakakakilala sa kanya. Ang makakarinig sa kanyang sasabihin. Nilapit niya pa ang mukha kay Brian upang magsalita. My cousin's husband is cheating with her right now. Alam mo ba kung sinong babae ng asawa niya? My God! Best friend pa niya. Yung best friend niya na hindi ko gusto. Yung 2 taong pinagkakatiwalaan niya ng sobra, niloloko siya. Mahina at mariing sabi ni Alice kay Brian na hindi makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Ngayon, unti-unti nang lumilinaw sa kanya ang mga sinasabi nito. Alam ni Alice na mali ang kanyang ginagawa, na sabihin sa ibang nagaganap ngayon sa pinsan niya. Ngunit di na rin niya matiis at mukhang mapagkakatiwalaan naman si Brian para sa kanya. Seryoso ba yan? Ibang klase din palang napangasawa niya. Napapailing na komento ni Brian. Talagang ibang klase. Habang wala sa tabi niya ang pinsan ko, ibang tinatrabaho niya. And I saw it with my 2 beautiful eyes. How they kiss each other. Gusto ko magwala, alam mo yun? Diyos ko! Nagigigil na singhal ni Alice. Kaya naman bagya pa napalingon sa gawin nilang ilang taong malapit lang sa kinaroroonan nila. Kaya alanganing napangiti si Alice sa mga ito. Really? Kung ganon, kailan mo nalaman ang tungkol dyan? Hindi ka agad nakasagot si Alice at naging seryoso ang kanyang mukha. Di naman nakaligtas yon sa paningin ni Brian, kaya napatitig lang siya kay Alice at tinihintay kung ano ang kanyang magiging sagot. My cousin knows about this, that her husband and best friend is betraying her. She knows it and still did not make any action. Kaya yun ang kiniinisan ko ngayon. Seryoso niyang sabit. Inubos ang nasalin na wine saka muling nagsalin. Teka, alam niyang niloloko siya ng mga ito, pero hindi siya gumawa ng paraan para matigil yon? Hindi makapaniwalang sabi ni Brian. Napatango naman si Alice. Yes, hindi ko alam kung naghintay lang ba siya ng tiyempo or titiisin hanggang dulong kahayupang ginagawa ng mga yun sa kanya Dahil kung lang talaga ang magdedesisyon, talagang kalat na sa resort ang katak sila ng 2 yon. Baka nga kinaladkad ko pa babaeng mula sa room niya hanggang ground floor para matauan siya sa ginagawa nila. Nakaka-bad trip. Naiinis sa sabi ni Alice at pikit pata na lamang dahil talagang hindi niya iyon maaaring gawin. That's too painful for her. Mabutit nakakaya niya ang bagay na yan. Tanging sabi ni Brian. Masyado man siyang nagulat sa mga sinabi ni Alice talagang nakaramdam siya ng awa para sa pinsan nito. Subalit tulad ng sinabi nito, wala rin siyang magawa para dito. Maaari ko bang malaman kung anong pangalan ng asawa niya? Na-curious kasi ako at nais ko makilala ito.
Dahil na rin sa kagustuhan ni Raf na alamin ko sino to. Maya-maya ay sabi niya kay Alice. Napatingin naman si Alice sa kanya, lalo na't binanggit ito ang kasama nitong si Raf. Ngunit, sumagot na lang rin siya sa tanong nito. James McDaniel, yan ang pangalan ng asawa ni Pam. Sagot niya rito. Nang marinig ni Brian, natigilan siya at napakunot noo na nakatingin ngayon kay Alice. Nagtataka naman si Alice sa naging reaksyon nito sa kanyang sinabi, lalo na sa pangalang kanyang binanggit. Ibinigay-way ni Alice ang kanyang kamay sa harapan ni Brian upang makuha niyang atensyon nito nang biglang natahimik at di agad nagsalita. Okay ka lang? Bakit bigla ka natahimik dyan? Kunot ang noong tanong niya rito. Natauhan naman si Brian at napahawak sa kanyang sentido. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang narinig na pangalan. James McDaniel? Siya ang asawa ng pinsan mo? Pariniguro nitong tanong. Nagtataka pa rin nakatingin si Alice dito dahil sa kanyang reaksyon. Oo, yun nga. Bakit? Kilala mo ba si James? Napaiwas si Brian ang tingin kay Alice at tahimik na inubos ang hawak niyang wine. Naging seryoso ang kanyang tingin. Maya-maya ay napangisi siya. Hoy, kinakabahan naman ako sa reaksyon mo. Anong problema natahimik ka matapos marinig ang pangalan ni James? Kilala mo ba siya? Muling tanong ni Alice. Napatango si Brian. Bumaling kay Alice na kunot nung nakatingin sa kanya. Sort of, yes, I know him, but we're not that close to. I just know him and I did not expect that he will be your cousin's husband. In fact, we received an invitation about his wedding, but we did not attend. Pag-amin ni Brian. Nandaki ang mga mata ni Alice sa gulat dahil sa sinabing yun ni Brian. Natawa naman si Brian sa naging reaksyon ni Alice. What a small world, right? Kung umaten kami, sigurado makikilala namin kayo. Ngunit mukhang sa ibang pagkakataon, nais ng tadhana na magkakilala tayo. Natatawang sabi pa ni Brian. Oh my God, for real? Bakit kaano-ano niyo si James? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Alice dito. He is Ralph's cousin and also my childhood friend. We separated before when we are young and went to the US, kaya hindi kami ganun ka-close ngayon kahit naman noon pa. Pahayag ni Brian. Napatakip naman ang bibig si Alice sa relasyong kanyang nalaman. Buong akala niya ay wala ng kahit sinong kamag-anak si James, bukod sa kanyang magulang. Nakilala na rin niya ang malalapit na kamag-anak nito, ngunit hindi niya alam na mayroon pa pala. I can't believe this. It's surprising. Napapailing na sabi ni Alice at napainom na lamang ng kanyang wine. Napangiti naman si Brian dahil sa reaksyon ni Alice. Kahit naman siya ay nagulat din dahil pinsan pala nito ang babaeng pinakasalan ng dati niyang kababata. Ngunit agad na rin naging seryoso ang kanyang mukha nang maalala niyang sinabi ni Alice tungkol sa panloloko sa pinsan nito. Wait, it's really true that he is cheating? Tanong niya rito. Nawala naman ang ngiti ni Alice at napatango sa tanong nito. Yes, the girl was my cousin's best friend, Vera. Si Vera ang dahilan kung bakit nagkakilala sila James at Yana. Kaya masasabi kong matagal na sila magkakilala at sigurado, matagal na rin nilang nilolokong pinsan ko. Mariing sabi ni Alice. Muli, natigilan si Brian nang marinig ang sinabing pangalan ni Alice at napatingin dito. Vera? Vera Alejandro? Napahinto naman si Alice sa balak niyang pag-inom at dahan-dahan napatingin kay Brian na seryoso nakatingin sa kanya. Nagkatitigan silang dalawa na tila ba parehong may tanong sa isa't isa. You know her too? I think. Tugon ni Brian at inalis ang tingin kay Alice. Mas lalo napakunot noo si Alice, lalo na't mukhang kilala din ito si Vera. Naging tahimik silang dalawa. Pinakiramdaman naman ni Alice si Brian. How? Maya-maya ay sabi niya. Napayoko si Brian at nag-isip kung ano ang kanyang sasabihin kay Alice tungkol kay Vera. Vera is an orphan. That's how I met her with James. Hindi naman ako ganun ka-interesado sa buhay ng babaeng yon. Kaya yun lang ang alam ko. Madiskarte siya kaya siya nakapagtapos at tumangay sa buhay. Mali lang talaga na nakipagrelasyon siya sa isang taong may nagmamayari na. Maya-maya ay sabi ni Alice upang malaman ni Brian kung ano ang kanyang pagkakakilala kay Vera. Maya-maya ay napabuntong hininga si Brian bago nagsalita. Natapos marinig ang sinabi ni Alice at maging ang mga yun ay hindi niya inaasahan dahil hindi gaano ng pagkakakilala niya kay Vera. Bukod sa kung ano lang ang narating nito ngayon dahil matagal na rin niya itong hindi nakita. I am sorry but for now, I cannot tell you who exactly is she. Matagal na rin kaming hindi nagkikita dahil iniwan na rin namin siya. Ngunit tila ni James, kababata ko rin si Vera. Pasensya na kung hindi ko masabi sa iyong lahat tungkol sa kanya. Masyado kasing komplikado. Tanging sabi ni Brian kay Alice. Napatingin naman si Alice sa kanya at nakikita kong sinseridad sa sinasabi nito.
Kaya napabuntohan nga nilang si Alice at napatango. Naiintindihan ko kung anumang pagkataong mayroon si Vera. Lalabas at lalabas pa rin naman yun. Ngunit nakakagulat pa rin may koneksyon kayo sa dalawang taong siyang dahilan kung bakit nasasaktan at nahihirapan ng pinsan ko. I want to ask you, kung hindi niyo ba talaga kami kilalang magpinsan? Seryosong tanong ni Alice sa kanyang huling sinabi. Napatango si Bryle. Yes, nung araw na nagkita tayo, sa daan at sa bar, yun lang ang unang pagkakataon na nakilala namin kayo. Pag-amin ito kay Alice. Tila nakahinga naman ng maayos si Alice sa naging sagot nito. Muli silang nagkatitigan at parehong napangiti. This is really unexpected, right? Kamakailan lang tayo nagkakilala, tapos ganito pang bigla ang malalaman natin sa isa't isa? Grabe. Natatawang sabi ni Alice at sinalinan ng wine ng kanyang baso. Narinig naman niyang natawa si Bryle. Mayaman ay muli siya napatingin sa paligid. Gabi na ngulit napakaliwanag ng paligid dahil sa mga ilaw. Habang abala ang kanyang mga mata sa kakatingin sa paligid, ay may namataan ito. Mariin siyang napatitig sa dalawang tao sa hindi kalayuan. Malayo lang ito sa kinaroroonan nila, ngunit kitang-kita niya kung sino mga ito dahil sa ilaw na nasa paligid. Magkahawak kamay ito nakatayo na tila ba may hinihintay. What's wrong? Narinig niyang tanong ni Bryle. Speaking of the cheaters, look at them. They look like a newlywed couple. Wika ni Alice. Sinundan naman ang tingin ni Bryle kung saan ngayon nakatingin si Alice. Kaya naman natigilan siya na makita ang dalawa at halos hindi niya ito makilala dahil nga sa tagal na hindi rin niya nakikita ang dalawa. Sila na ba yan? Paniniguro ni Bryle. Napatungo naman si Isle sa kanya. Kaya pinagmasdan nito ang kilos silang dalawa. Napansin nilang may pinag-uusapan ng mga ito at nakikita rin kung papaano saglit na nakahawak ang kanilang mga kamay. Saglit lang na tila ayaw ipakita sa iba kung ano ang meron sa kanilang dalawa. Hindi naman alam ni Bryle kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Dahil sa kanyang nakita, ang masasabi lang niya ay talagang iba ang mga ito na nakakaya ng dalawang lokohin ng isang tao. Kung wala lang kaming usapan ni Yana, baka ako lang tumapos sa araw niya sa ayaw niyang tapusin. Nakakairitang nakikita ko ngayon. Seryosong sabi ni Alice. Napabuntong hininga na lamang si Bryle. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Dahil pinsan nito ang dalawa. Just trust your cousin. I think she have ways to settle this thing. All you need to do is to be patient. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo dahil ganun din ang nararamdaman ko. Tanging sabi ni Bryle habang seryoso ring nakatingin sa gawin ng mga ito at nag-iisip sa kung anong kanyang gagawin upang makausap ang dalawa. Naging tahimik naman silang dalawa at pinagmamasdan lamang kung ano ang gagawin nila James. Maya-maya, napansin nila na naglakad ang mga ito papalapit sa dagat at doon lang nila napansin na may isang yate na pala ang nandoroon. May bumababang mga staff ng hotel at kinakausap ang mga ito tsaka umalis. Pagkaalis nga ng mga staff, sumakay ang dalawa sa yate. Are they going somewhere? Kulotong sabi ni Alice. That's Aslo staff. Sabi ni Bryle at tumayo, kaya't napatayo naman si Alice at sumunod dito. Mabilis ang naging lakad nila para mahabol ang mga staff na bumaba doon sa yate. Bahagya pang tumakbo si Bryle at tinarang ang isang lalaki. Nakasama ng mga ito. Kaya nagugulat itong nakatingin kay Bryle. Doon lang din nakaabot si Alice dahil parang nakalimutan ng binata na kasama siya nito. Yes, sir. Agad na sabi ng male staff nang makabawi sa pagkagulat. Ano meron sa yating yon? Tanong agad ni Bryle. Ha? Tila naguguluhang tanong nito. Napatingin to sa kanilang dalawa na seryoso nakatingin dito. Kaibigan ako ng dalawang sumakay sa yate at pinsan ako na may-ari ng resort. Kaya gusto ko malaman kung ano meron doon o kung anong ginagawa nila doon. Nakataas gilid na sabi ni Alice. Nagulat namang napati ng lalaki sa kanya at agad napayuko. I'm sorry ma'am. Inutusan lang kami ni Sir James na mag-set up ng dinner doon sa yate. Mukhang sorpresa iyon para sa asawa niya at sumakay lang sila doon para tingnan kung okay na yon. Si Ma'am Vera din na nag-handle sa amin para matapos iyon. Paliwanag pa nito. Napataas naman ang kilay ni Alice at napatingin kay Bryle. Nagkatingin na naman silang dalawa dahil sa kanilang nalaman. Hinayaan nilang makaalis ang staff matapos silang kausapin to. Pareho pa silang napabuntong hininga. Sorpresa ha? Ano yun? May patulong ka pa kay Vera? Ibang klaseng kalokohan naman ata iyon. Talagang binubulag nila ang pinsan ko.
Naiinis na sabi ni Alice. So, what are you going to do? Tanong sa kanya ni Brian. Ano pa ba? Sasabihin ko sa aking mabait na pinsan kung ano man ang kalokohang sorpresa para sa kanya. Saad niya rito. Agad kinuha ni Alice ang kanyang cellphone at tinawagan si Pamela. Ngunit tulad kanina hindi ito sumasagot. Itong babae na ito, iba ang ginagawa nito sa buhay at hindi sumasagot. Nakakainis. Singhal niya at muli tinawagan si Pamela. Nakatingin lang sa kanya si Brian at tila ba natutuwa pa siya sa reaksyon nito ngayon na naiinis. Oh God, mabuti naman at sumagot ka kaagad. Anong bakit? Hoy, ano bang ginagawa ko ngayon? Oh, mula sa matinis na boses ay bigla itong humina dahil sa sagot ni Pamela sa kabilang linya. Kaya napabuntuhan niya naman si Alice. Nakatulog ka na pala, pasensya na. Pero sa ngayon kailangan mo nang gumising. Yes, you need to do it. Your husband and best friend is making you a surprise dinner. Well, hindi na ito surprise dahil sinabi ko na. Kailangan mo lang maging aware sa susunod na mangyayari kaya tumayo ka na dyan at paghanda. Okay, let's meet at the lobby in 10 minutes. Got it, bye. Pinatay na ni Alice ang tawag at napapikit na sa sobrang inis na nararamdaman niya tsaka bumaling kay Brian. Napataas pa ang kilay niya na makitang nakangiti ito sa kanya. What's funny? Ang ganda mo palang tingnan kapag naiinis ka or nagagalit. Nakangiting sabi nito sa kanya. Tila lumipad naman kasabay ng hangin ng kanyang sarili dahil sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala sa sinabing iyon sa kanya ni Brian at hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Napalunok si Alice at agad tumawa sa sinabing iyon ni Brian. Bigla niya itong inihampas sa balikat. Kung ano-ano naman ang sinasabi mo dyan eh. Huwag mo nga akong niloloko. Total wala ka naman sigurong gagawin. Samahan mo lang akong hintayin ng pinsan ko sa lobby. Aniya. Naunang naglakad si Alice papunta sa hotel. Ngunit paraan lamang niya iyon upang hindi nito makita ang pamumulan niyang mga pisngi. Aminin man niya o hindi talagang kinikilig siya sa sinabi nito. Alam niya maganda siya, ngunit iba pa rin kapag ibang taong magsasabi. Nang makarating sila sa lobby, umupo sila sa couch. Hinintay si Pamela. Oo nga pala, huwag mong ipahalata na alam mo nangyayari sa kanya ha? Baka kasi magalit yun sa akin dahil sinabi ko sa'yo. Saad niya kay Brian. Okay, I understand. Pagsang-ayon naman ni Brian sa kanya. Napatango naman siya dito. Inalis na ang kanyang tingin. Ngunit tila naramdaman niya pa rin ang tingin nito sa kanya. Kaya naman hindi siya mapakali sa kanyang inupuan. Nais man niyang lingunin ito upang talungin pero hindi niya naman magawa. Tila ba nawawala ang pagiging dalahira niya dito. I see. Mamay narinig niyang sabi nito. Doon lang siya muling napatingin dito at akala niya may kausap ito. Subalit nakatingin lang ito sa kanya at bahagyang napatango-tango. Kaya tinaasan ito ng kilay at tila may iniisip ito na may kinalaman sa kanya. Anong I see? Hoy, ano bang iniisip mo dyan at ganyan ka makatingin sa akin? Mataring niyang sabi dito ngunit tinawanan lamang siya ni Brian habang di pa rin inaalis ang tingin sa kanya. Kaya sinama niya ito ng tingin kaya masalong natawa si Brian sa kanya. Ano? Tatawa ka na lang ba dyan at hindi sasagutin ang tanong ko? Baka ipanuno ko yung vase na nasa tabi mo kapag hindi mo pa ako sagutin. Banta niya dito. Ha? Bakit? Naniligaw ka ba sa akin? Tila hindi makapaniwalang sagot sa kanya ni Brian. Napasinghal naman si Alice at biglang hinampas sa malakas si Brian sa braso nito. Agad naman lumayo si Brian nang muli siya nitong hampasin. Sige pa, tawanan mo pa ako. Naiinis nang sabi ni Alice dito. Okay. Ngayon ko lang talaga naalala na nakita na kita noon. Hindi ko lang maalala pero sigurado, iisang university lang tayo nag-aaral ng college. You studied at university in Canada, right? Sabi sa kanya ni Brian. Natigil na naman si Alice sa sinabi nito at pariin itong tiningnan. Anong sabi mo? Sita niya rito. I remember that I already met you before in college days. You are a junior that time and I'm already a senior. I heard everything about you in the campus, that you are popular too. That's how I know you. I am just a nobody there and my goal is to finish my studies. That's why I did not have a time to meet you. Now I remember you are Alice Buenafe, am I right? Paliwanag sa kanya ni Brian. Hindi naman halos makapaniwala si Alice habang nakatingin kayon kay Brian. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Kahit kailan hindi niya napansin si Brian sa sinasabi nitong university. Oo, nag-aaral siya doon subalit hindi niya na ito nakilala.
Totoo nga rin ang sabi nito na kilala siya sa buong campus at marami nga siyang maniligaw noon. Subalit kahit isa sa mga ito ay walang nakabigani sa kanyang puso. Oh my, kasama ka pala, Cuz? Natauhan lang si Alice nang marinig ang boses ni Pamela. Kaya agad siyang napatingin dito at napansin niyang nakaayos ito. Simple lang pero napaganda niyang tingnan. Napatingin naman agad si Pamela sa kasama ni Alice at nakilala niya kaagad ito. Alanganin pa nga siyang umiti dito bago muling bumaling kay Alice. Na-check-in na rin kasi siya dito sa hotel kaya nagkita kami dito. Naalala mo pa naman siguro siya, di ba? Wika ni Alice. Yeah, I remember him. Nice to see you again. Baring ni Pamela kay Brian nang umati at tumango lamang. Well, I think I have to go. Thanks for your time, Alice. See you around. Maya-maya'y paalam ni Brian. Aalis ka na kaagad? Tanong ni Pamelang tumingin pa kay Alice.